Isang pinagpalang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Ah, Kumusta na po kayo? Sana lahat po ay nasa maayos pong kalagayan. Gaya po ng palagi kong kinagawian po sa umpisa po ng aking kapahayagan, palagi ko pong sasabihin sa inyo pong lahat na wala po akong ipinakikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman nito ay nagmula po sa ating Diyos na kataas-taasan. Yan po ay ang ating banal na Espiritu Santo. Dahil nga po sa tindi po ng mga pangyayari po sa ating pong paligid, sa ating pong sa buong mundo po, at saka ko na lamang po ipagpapatuloy ang mga nilalaman po nito. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ang mga pangyayari pong ito sa buo pong sanlibutan ay mayroon daw pong para pong pattern po. Ang lahat po ay nakaplano, ang lahat po ay mayroon pong sinusundan ang mga kampon po ng dyablo at demonyo, dahil nga po ramdam po nila na ang banal na Espiritu Santo kasama po ng katawan po niya ay narito po sa ibaba po. Ang lahat po ay manatili pong matibay, matatag po. Maaari pong ang kaguluhan po sa gitnang silangan po ay pansamantala pong humupa. At kung huhupa man po ito, ang kampon po ng dyablo po ay hindi po titigil sa pagpapalagana po ng kasamaan po sa buo pong sanlibutan. Pagkatapos po niyan, iba't ibang uri po ng karamdaman, pandemya po, at matindi na pong gutom po ang darating po sa atin po. Mararanasan po nating lahat. Yan po ay dahil nga po sa tindi po ng paghahangad po ng kampon po ng dyablo, na yun nga po na kung ano po ang naisin nila, kung ano man po ang mga plano po nila, ay yun po ang kanilang mapalaganap. Sobrang gutom, kapighatian, kamatayan, karamdaman, ang lahat po ng yan ay ang nagplano po at ang nag-akda po niyan ay ang kampon po ng kadiliman, dahil ramdam na po nila na mayroon nalalapit na nga po ang paghahari po ng tunay po, at yan po ay ang atin po Diyos na kataas-taasan, bansang Pilipinas, gaya po ng dati, ang laging kapahayagan ng ating banal na Espiritu Santo, ang bayang pinili, ang lupang hinirang po, ang lupang pangako po ay wala pong iba kundi po ang bansa pong Pilipinas po. Ito po ang orihinal, dahil ito nga po ang orihinal, nasa lupain pong ito ang orihinal pong mukha ng lahat. Orihinal na mukha po ng dyablo, ng satanas, ng demonyo, ng Magdalena po, ay tumupo po ang orihinal nilang mukha. Mula nung una hanggang ngayon po sa pinali po, nasa bansang Pilipinas po ang orihinal na mukha ng satanas po. At ang mga lumalagana po, ang nagpapalagana po sa iba't iba pong lupain ng kasamaan po, ayan po ay yung mga espiritu din pong ginamit po ni satanas po. Ito na po talaga yung panahon po ng matindi pong tagisan po. Magpakatibay, magpakatatag po ang lahat. Ang kampon po ng dyablo, ng demonyo po ay wala pong gagawin, kundi ang lahat po ay magkabahabahagi, ang lahat po ay magkawatak-watak-watak po. Kaya po maging mapanuri po tayo kung ano po ba yung
paniniwalaan at paninindigan po natin. Kung tayo po ba ay patuloy na susuporta o tayo po ba ay patuloy po na ang landasin po na pinakakalat po ng kampon po ng kadiliman ang atin pong susundan. Ito po ay panahon ng paghuhukom. Bagamat masakit, bagamat mahirap po, ito po'y pagdadaanan nating lahat dahil dito po tayo susubukin po. Dito po tayo titingnan ng ating pong Diyos na kataas-taasan kung paano po natin titimbangin ang panig po ng liwanag po o ng kadiliman po. Ang kampon po ng dyablo po, ang lahat po'y gagawin po nila para po ang kapangyarihan o manatili po silang nasa tuktok po. Sukdulan nga po kahit po taga-ibang planeta o kung ano man pong lugar yan ay hanggat maaari po'y gagawin nila ang lahat upang mahawakan po nila ang kapangyarihan dito po sa ibaba. Muli po, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ipahayag ko po sa inyo nang nilikha po ang mundo mula po sa kaila-ilaliman hanggang dun po sa katayug-tayugan po, wala pong ibang Panginoon kundi po ang ating pong banal na Espiritu Santo kasama ng tatlong persona, ang Diyos Ama, Haring Hesukristo, ang mahal na Birheng Maria, ang katawan ng ating banal na Espiritu Santo kasama ng buktong na anak at ng Batang Hesukristo, yung junior nila po. Tatlong persona sa iisang Diyos. Ano man pong ipinagmamalaki o pinagyayabang ng kampo ng kadiliman na ang suporta ng kung ano-ano mang lahi na yan, nagmula sa ibang kung saan mang kalawakan o doon man sa kaila-ilaliman po, wala pong ibang Panginoon. Kahit yan po'y anong uri pa yan ng sinasabi nilang nasa panig nila o kaya nilang pasundin sa kanilang mga batas, sa kanilang mga patakaran, wala pong iba pong Diyos. Ang Haring Hesukristo, ang Diyos Ama, ang mahal na Birheng Maria, ang katawan ng Espiritu Santo at ang bugtong na anak ay tatlong persona at iisang Diyos. At palagi pong tatandaan natin yan. Yan pong may katawan, may laman at dugo pong yan. Ang mahal na Birheng Maria at Haring Hesukristo po ay nasa bansang Pilipinas po. Ang bayang pinili, lupang hinirang po, karugtong po ng hardin po ng Eden po. Ang lahat po'y magpakatatag, maging matibay at palagi pong maging handa po sa mga darating pong pagsubok. Maaaring ang lahat po ay kapitan at panawan po at dumapo po ang kamatayan. Pero ito po yung sinasabing tagisan kung ano ang pipiliin natin, kung saan ang magiging lugar po natin na panghabang panahon po. Ang pipiliin nyo po ba ay ang hardin ng Eden o yung kailaliman po sa dagat po ng impyerno? Maging vigilante at matalino po tayo. Maging mapanuri po tayo sa bawat kilos at galaw ng dyablo dahil sila po'y magpapanggap na mga maaamo, nagmamalasakit, nagmamahal, tutulong, puprotekta po. Pero ang katotohanan po'y aakayin po nila kayo doon po sa tinatawag pong dagat po ng impyerno. Magpakatibay po, magpakatatag, mag-impok ng pagkain, magtanim sa may mga lupain po, magsino po. Huwag po tayong panghihinaan po ng loob dahil mayroon pong Diyos na tunay po na laging sa atin pong lahat ay nakasubaybay po. Wala na naman po tayong oras. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong hamak at abang lingkod po. Bye-bye! Paalam! At mabuhay po tayo pong lahat. Hanggang sa muli!